Mahal kita. Magbago man ang panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa nakalipas ang mga taon, tila ba napakabilis lumipas ng panahon. Kasi naman, eto, nag-aaral na ako ngayon sa pagiging doktor. Si Don Alfonso ang nagpapaaral sa akin. Kaya lang, wala sila dito. Nasa malayong probinsya, kasama si Manong. Kaya eto, walang tao doon sa malaking bahay nila. Pero pumupunta naman ako doon. Naglilinis ako kapag Sabado. At eto si nanay, abalang-abala ngayong araw. Kasi naman, kaarawan ko. 19 na ako ngayon, binata no. Anak, ano bang ginagawa mo dyan sa may bintana? Mamaya ka na dumungaw dyan. Nanay. Naiisip ko kasi si Kuya Isagani. Nako anak, alam kong nasa mabuting kalagayan ng Kuya Isagani mo. Mabuti pa ay maligo ka na at magsisimba tayo. Sige po, nanay. Kaya naman ito, diretso na ako sa banyo. Kahit malamig ang tubig, diretso ligo na kaagad. Ganon din naman eh. Kapag pinatagal, mas lalamigin ako. At matapos makaligo, eto na. Kumain na muna kami ni nanay. Nagluto kasi siya ng manok. Kasi, kaarawan ko. At matapos makakain, nagtungo na kami kaagad ni nanay sa simbahan. Nagdasal nga ako na sana umuwi na si Kuya Isagani. Kasi naman, napakatagal ko na siyang hindi nakikita. At ito, bago kami umuwi ni nanay, siyempre, dadaan muna kami sa libingan ni tatay. Para naman kahit paano, makapagpasalamat ako kay tatay na kahit wala na siya, alam kong ginagabayan niya kami ni nanay. Kaya naman, matapos makapagsimba, nagtungo na kami kaagad ni nanay sa sementeryo. Kaya lang nagtataka ako. Kasi naman, malinis ang libingan ni tatay. Walang laglag na mga dahon sa ibabaw. Ala, baka nakabalik na si Kuya Isagani. Nanay, si Kuya Isagani, nagbalik na siya. Roberto, anak, paano mo nasabing nagbalik na siya? Basta, nanay. Hindi ako pwedeng magkamali. At eto, saglit kaming nanatili ni nanay sa libingan ni tatay. At sa paglipas sa mga sandali, eto na, uuwi na kami. Kasi alam kong nakabalik na si kuya. At di ako pwedeng magkamali. Isagani, walang tao. O nga eh. Nasa kaya si Bunso at si nanay? Pero baka pauwi na din sila. Magtatanghalian na din kasi Isagani. At saka nakakagutom naman yung mga pagkain dito.
Kaarawan kasi ni Roberto ngayon. Kaya madaming pagkain. Alam mo, Damian, sabik na akong mayakap si nanay at si Roberto. Halata naman Isagani. Oh, ayan na ata sila. Mula sa bintana kung saan kami naghihintay. Nakatanaw kami sa malayo habang nakikita si nanay at si Roberto. Pero teka, si Roberto ba yun? Isagani, si Roberto ba yun? Ewan ko, Damian. Hindi ako sigurado. Pero parang siya ata. Kaya naman, lumabas na kami ni Damian para salubungin si nanay. Na aba, ang mga ngiti. Di mawala sa kanyang mga labi. Tapos, napatitig na lang ako kasi naman, si Roberto. Kuya, nagbalik ka na. Roberto, teka lang. Ikaw na ba yan? Kuya Isagani, ako to. Teka lang. Bakit sobrang tangkad mo? At eto, sinukat ko si Roberto. Wala, hanggang leeg niya lang ako. Ang tangkad niya. Nanliit tuloy kami ni Damian. Anak, buti nagbalik na kayo. Masayang-masaya na ako. Huwag na kayong aalis ulit, ha? Opo, nanay. Hindi na po kami aalis ulit. Kuya, may pinabibigay nga palang sulat si Don Alfonso bago niya lisanin ang lugar na to. At eto, nagtungo na kami sa aming tahanan. At mula sa isang libro, kinuha ni Bunso ang isang sulat na nakaipit dito. At inabot sa akin. Kuya, kabilin-bilinan ni Don Alfonso na ibigay ko ang sulat na yan sa'yo sa pagbabalik mo. Napatingin ako kay Damian. Nagtataka ako kung bakit may iniwang sulat para sa akin. Kaya binuksan ko na upang mabasa ko na kung ano man ang nilalaman ng sulat na to. Sa pag-iibigang natatangi sa lahat, basbas ko sa inyo ay aking inilalahad. Isagani, iho, sa mundong maraming pagsubok, alam kong hindi mo pababayaan ang anak ko. Mahalin mo siya at ingatan. At sana, mapatawad niyo ako sa kasalanang nagawa ko. Alam kong di ko dapat pinigilan ang mga puso niyo. Sana, mapatawad niyo ako. At kahit saan man kayo makarating, sana maging maligaya na kayo. Sana patuloy niyong mahalin ang isa't isa hanggang wakas. Dahil sa mundong ito, hindi ka sigurado. Tanging pagmamahal ng totoo ang gagabay sa'yo sa kaligayahang hinahanap ng puso mo patungo sa katuparan ng mga pangarap mo. Gabayan kayo ng langit. Don Alfonso. Napayakap na lang ako kay Damian sa mga sandaling to dahil alam kong wala na makapaghihiwalay pa sa aming dalawa kahit anong mangyari. Kuya Isagani, tapos na ang kwento. Masaya na ang lahat. Oo nga, Bunso. Paano ba to? Ang hirap magpaalam. Oo nga, Kuya Isagani. Hayaan mong ako na ang magtapos ng kwentong to.
Sa bawat simula, lagi may isang wakas. At sa bawat wakas, lagi may bagong simula. At sana, hindi lumindol mamayang gabi. Kasi kapag andito si Kuya Isagani at Kuya Damian, lagi na lang nalindol. Kaya ito, natawa na lang kami ni Damian dahil kay Roberto. Paano ba yan? Kailangan na namin magpaalam ni Damian sa inyo. Sana ay may natutunan kayong aral sa kwentong ibinahagi namin. At sana, lahat tayo ay makahanap ng tunay na pagmamahal na panghabang buhay. Pero bago ang lahat, baka naman gusto nyong bigyan ng pangkape si Big Boss dahil sa puyat at pagod niya para may gawa kayo ng mga ganitong kwento. Pa-Gcash na lang daw dito sa number na to. Paalam sa inyo. Hangad ko ang kaligayahan ng lahat.